So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, merong magandang improvement. So, ngayon, nagsalita na ang AFP, ang militar, as well as yung ibang mga kongresista. So ngayon po guys, masyado silang na-trigger sa sinabi ni Pantaleon Alvarez at kakaso-kaso naman po talaga yon. Now, ang Philippine National Police at yung Department of Justice, pinag-aaralan na po guys ang posibleng pagkaso ng sedisyon. Kita nyo yan. Yan. Posibleng kaso ng sedisyon dito kay Representative Pantaleon Alvarez. Actually, mahabang proseso pa yan guys. Pero at least, ngayon, 'di ba? Ngayon pa lamang ay nakitaan na ng probable cause na pwede siyang nakasuhan ng sedisyon. Pero sa akin guys, merong mas easiest way. Kasi 'di ba itong si Pantaleon Alvarez kongresista. So 'di ba nga kung yung lawyers merong sinusunod na code of ethics, yung teacher merong sinusunod na code of ethics, yung police, militar merong mga sinusunod na code of ethics. So ngayon guys, yung mga kongresista na yan, meron din pong sinusunod na code of ethics. Ang problema kasi dito guys sa ginagawa ni Pantaleon Alvarez, wala kasing nagsasample sa kanya to the point na lumalagpas na siya sa kanyang karapatan. Lumalagpas na siya sa kanyang boundaries. Wala po guys, walang nagko-call out sa kanya. Madami pong pwedeng maging grounds para ma-expel, 'di ba? Itong si Congressman Pantaleon Alvarez, madaming rason po guys kasi 'di ba, as a congressman makasuhan ka dahil hindi ka sumusunod sa code of ethics, pwede kang ma-expel. Una na po dito guys nung mga nakaraang buwan, yung panawagan nila na separation calling for the separation of Mindanao. Pwede po siya doon guys magkaroon ng violation, pwede siyang magkaroon ng grounds para ma-expel. Kagaya ng kay Teves, di ba? So, madaming reason na guys, na ka-expel na nga, itong si Pantaleon Alvarez, dahil masyado na siyang lumalagpas sa kanyang limit, lumalagpas sa boundaries, pero wala po guys nagsasample. So, ngayon nga po guys, medyo nasobrahan na kasi sa karapatan, itong si Pantaleon Alvarez, siguro naman ngayon, this time, dapat maging accountable na siya. 'Di ba sa kanyang mga hindi tamang kinikilos. Expelled nyo to. Kasi hindi na po tama yung kanyang ginagawa as a congressman. 'Di ba? Tama ba 'yun na magko-calling ka sa sa AFP, sa militar, sa PNP, 'di ba na mag-withdraw kayo ng support dito sa ating Chief of Executive which is si President Marcos, tapos ang gusto nyong gawin pababain sa pwesto? Guys, no. It's a big no for me. 'Di ba? Kung people power man 'yan, kung boses mismo ng mamamayang Pilipino nagkakaisa, 'di ba, may clamor talaga, then go ahead. Pero kung kayo mismo ang gumagawa ng way, 'di ba, kagaya ng ginagawa ng Hakbang Maisog, paninira dito sa Mindanao, paninira sa Visayas, paninira sa Luzon, kung yan yung mga ginagawa nyo na nanghihikayat lang kayo, it's a big no. Kasi hindi naman po yun guys yung please ng mamamayang Pilipino. Yun po ay mga please ninyo. So ngayon nga po guys, ito nga yung sinabi ni Pantaleon Alvarez. Narinig nyo to? Narinig nyo na ba to guys? Pakinggan nyo lang muna ha. Pakinggan nyo lang muna. Libo-libong taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dumalo sa hakbang ng Maisog Peace at Prayer Rally sa Tagum City kagabi. Kabilang sa mga dumalo ang ilang kaalyado ni Duterte, gaya ni Davao del Norte 1st District Representative Bebot Alvarez. Tahasan siyang umapela sa Armed Forces of the Philippines na iatras na ang suporta sa Pangulo. Sa mapayapang paraan, please withdraw your support to the Chief Executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto niya. Pag ba pinayagan natin na pumutok yung giyera sa West Philippine Sea,
Yan ba? Pinotektahan natin ang taong bayan? Yan. Masyado kasi nilang ini-insist guys na sa ginagawang desisyon daw po guys ni President Marcos, nilalagay daw po tayo sa kapahamakan. Gera daw po guys ang gusto ng ating Pangulo, which is matagal na po. Guys, alam niyo yung kanilang mga yung kanilang mga pinagsasabi, rason na lang nila yan. Rason na lang talaga nila yan yung kilos ni Pangulong PBBM dito sa usaping West Philippine Sea. Rason na lang talaga nila yan. Pero ang totoo talaga dito guys, gusto nilang maupo na itong si Sara Duterte kasi hindi na sila nakakamkam ng pera ng bayan. Diba? Hindi na pagbigyan sa confidential funds na booking sa 51 billion. Kaya galit na galit sila. So, ginagawa na lang nilang rason yung sa West Philippine Sea issue. Even though, sabihin na lang natin, meron talaga silang damdamin sa West Philippine Sea issue. Hindi naman po gusto ng ating presidente na magkagera. Dahil in the first place, ang gusto niya lamang po ipaglaban ang sarili nating bayan, ang teritoryo natin, wala po tayong ipapamigay. And ngayon, na nalaman natin na meron palang lapses na ginawa itong si Duterte, which is yung gentleman's agreement. Kaya nga po guys, nagtaka ng ating Pangulo, pinagpapaliwanag siya, and then yung response nila, mag-withdraw ka na lang. Bumaba ka na lang sa pwesto. Come on, tama ba yun? Diba? Utak nyo may ubo. Ayaw nyo sa mga rallyista noon. Galit na galit kayo sa mga nagrarally. Tapos ngayon, mas masahol pa kayo sa kanila. Ang tindi din naman ng mga amats ninyo. Masyado na kayong nasobrahan sa karapatan. Alam nyo guys mapapansin nyo ang ating Pangulo. Yung mga ginagawang pang-iinsulto nila, si Pantaleon Alvarez, si Harry Roque, Glenn Chong, yung mga panlalait, paninira, pang-insulto nila, never po yung pinansin ni President Marcos. Kung mapapansin nyo, hindi niya yan guys pinapatulan. Kaya guys, nagmumukhang weak ko ng ating presidente kasi hindi siya pumapatol sa mga paninira. Pero, diba, kagaya na nga ng sinabi ni Robin Padilla, masyado namang matapang ang ating presidente. Kasi guys, nasabi nga yan na masyadong matapang ating presidente kasi nga yung desisyon niya sa ating sa ating bayan, kabilang na nga sa sovereign rights ng bansang Pilipinas. Tingnan nyo yung kanyang desisyon. Hindi siya guys nagpapatinag. Hindi, paglalaban natin ang ating bayan. Hindi pwede na mayroong makuha. Hindi pwede na bubulihin tayo. Lalaban tayo. Nakikita nyo. Kaya, kung mapapansin nyo guys, yes, hindi po pinapansin ni Pangulong PBBM yung mga paninira sa kanya. But, tingnan nyo guys yung galaw niya. Kapag sa usaping yung mga mahalagang problema dito sa ating bayan, napakatapang po ng ating Pangulo. Kasi guys, yung tapang ng ating presidente, hindi naman po para sa tao. 'Di ba? Para po yan ipaglaban tayo. Hindi yung katulad ng kay Digong, matapang lang siya sa kapwa niya mamamayang Pilipino, pero pagdating sa China, puta, nagpapaalila. 'Di ba? Anyway, ito guys, ito yung salita ng PNP, AFP, ukol sa withdrawal of support na kino-call out nga ni Pantaleon Alvarez. Wait lang guys, rotate ko lang. Panoodin nyo. Tinawag ng ilang mambabatas na act of sedition o rebellion ang panawagan ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez sa AFP na mag-withdraw ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinag-aaralan na yan ng DOJ at PNP. Nakatutok si June Veneracion. Kasunod ng panawagan ni dating House Speaker at Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez na i-withdraw ang suporta kay Pangulong Marcos hanggang sa bumaba ito sa pwesto. Sumagot ang Armed Forces of the Philippines. AFP remains to be a professional organization. Very clear po yung mandate namin. We will protect the Constitution and we will follow the duly constituted authorities. In other words, we will follow the chain of command. And the President is our Commander-in-Chief. Whoever the President is, klarong-klaro yun sa lahat ng mga sundalo. So, I also reminded our soldiers this morning. Mananatili raw tapat sa tungkulin ang mga miyembro ng militar. Our duty is to protect the Filipino people and to uphold the rule of law, ensuring that peace and development will prevail throughout the nation. We will continue to fulfill these responsibilities with integrity, impartiality, and utmost dedication. Ang Philippine National Police umaapila
na huwag na silang idamay sa usapin ng withdrawal of support. Remain loyal to the Constitution at ang ating pong loyalty ay nasa ating mga kababayan po at let us spare po yung uniform personnel sa mga ganito po mga usaping political. Okay, yan, nagsalita sila. And then, meron akong nakitang balita, which is binalita din to guys, hindi ko na lang nakuha yung video, na yung PNP po mas holding Alvarez liable for sedition as well as the DOJ. So ngayon, pinag-aaralan na po guys ang inciting for sedition dito sa isang mambabatas na si Representative Pantaleon Alvarez sa kanyang hindi akmang ginawa, kilos, doon sa prayer rally sa Tagum. So ngayon nga po guys, magandang magandang improvement to guys, para nang sa gayon, pansin nyo kasi guys, masyado nang lagpas na ang kanilang limit. Masyado na din po guys, masyado na po silang lumalagpas din sa mga karapatan nila. Kaya marapat lamang na alamin nila yung kanilang limit. 'Di ba? Sana hindi naman sa humihingi ng matanggal si Pantaleon Alvarez. Ang akin lang naman maging accountable siya sa kanyang ginawa at nang sa gayon dayon-dayo niya sa kanyang isipan na ay mali itong aking ginawa. So mag-sorry ka. 'Di ba? Yun lang. Anyway, it's me again guys, si Mimalisyo nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.